Alam niyo mga kababayan, kung ako po ay isang DDS, mananawagan na po ako sa pamilyang Duterte na palitan na po si Nicolas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Duterte. No? So ito ang solicited advice sa mga DDS. Manawagan na kayo na palitan po si Nicolas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Duterte dahil siya mismo, pinapahamak niya ang dating Pangulong Duterte. Although wala naman akong pakialam, no? Siguro wala tayong pakialam doon. Kasi, alam niyo naman, kailangan po talaga na managot ang dapat managot. Pero, hindi ba nila nakikita na parang gumagastos lang sila ng malaking pera? Ang alam ko, 150 million per month, binabayaran nila yung legal team or si Kaufman, no? Abogado ni dating Pangulong Duterte, gumagastos ng daang-daang milyon kada buwan. Yun po yung pagkakaalam ko, yun po yung nasa balita eh. Hindi ko po alam. Hindi po natin alam kung saan sila kumukuha ng pambayad na ganong kalaking halaga. No? Daan-daang milyon. My goodness. Tayo nga, hirap na hirap kumita ng 1 milyon sa loob ng 1 taon eh. No? Anyway, para po sa akin mga DDS, kung concerned talaga kayo kay dating Pangulong Duterte, manawagan na kayo na sipain or patalsikin yung abogado ni dating Pangulong Duterte na si Nicolas Kaufman. Kasi siya mismo nagpapahamak kay dating Pangulong Duterte. Una, yung mga petition niya na disqualify yung mga judges, hindi naman siya nagtatagumpay, bigo siya. Tapos yung kung ano-ano pang request niya na i-reveal yung mga identity ng mga biktima or parang may request sila na alamin yung mga identity ng biktima, no? Yung mga ID. Eh nabigo din naman sila, no? Hindi naman sila nasunod. Yung patalsikin yung dalawang judge ng ICC, hindi rin nasunod, no? So nabibigo yung mga request ni Kaufman na pumapabor kay dating Pangulong Duterte. Hindi siya nananalo. And then ito yung pinaka-latest, no? Yung pinaka-latest, isa sa mga pangako ng legal team or ni Kaufman, no? Pangako nila para mag-grant ang interim release ni dating Pangulong Duterte, yung pansamantalang kalayaan, ano? Sablay, sobrang sablay kasi nakalagay dito, binahagi po ni Harry Roque. Yung pangako, ito sabi, updates from The Hague, June 12, 2025, Tatay Digoy pa nga nakalagay dyan. Tatay Digoy files motion for provisional release. Ang grounds, he's not a flight risk. Yung number 2, mga kababayan, sabi dyan, he's unlikely to commit further crimes. Unlikely to commit further crimes. Sa ibang balita, ang sabi, he will not commit any more crimes. Parang ganon. Tapos yung number 3, humanitarian grounds, blah blah blah. Ngayon, may pagpapahalaga na kayo sa humanitarian at human rights. Samantalang nung kayong mga nakaupo, wala kayong pakialam sa human rights. So yung number 2, sabi dyan, he's unlikely to commit further crimes. At sabi sa balitang ito, mga kababayan, sabi dito, Palas Castro, did Duterte lawyers admit to crimes in request for interim release? Ayan, kasi nga po, may nabanggit po, no, na pangako nila na si dating Pangulong Duterte daw ay hindi na magko-commit, no? Ang nakalagay dito, Duterte defense team in their request assured the court that he will not continue to commit crimes in asking the ICC to grant him temporary release to an unspecified country. Yung phrase is, will not continue to commit crimes. So ulitin po natin, yung nakalagay doon sa pangako ng legal team ni dating Pangulong Duterte para mag-grant sila ng interim release, no, is will not continue to commit crimes. Number 2 po yon. So pag sinabi kasing will not continue, ibig sabihin hindi na ulit magtutuloy-tuloy sa paggawa ng krimen or hindi na uulitin yung ginawang kasalanan, hindi na mauulit sa madaling salita, no? In layman's term, hindi na po mauulit. Parang ganun yung sinasabi nila. Just so mapagbigyan ng pansamantalang kalayaan si dating Pangulong Duterte. So sa mga katuwid, maliwanag pa sa sikat ng araw na may pag-amin pong ginawa na umamin na merong ginawang mga krimen. At para lamang makakuha ng pansamantalang kalayaan ay hindi na uulitin o hindi na ipagpapatuloy ang ginawang krimen. Yung po ang ginawa nila Kaufman ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Nagtataka ako, si Kaufman naman ay walang problema pagdating sa English language, no? Kasi alam ko British yan eh, Englishman si Kaufman. Mauunawaan ko kung ang English ay hindi niya native language, no? Mauunawaan ko na baka merong language gap na hindi niya ma-express ng maayos yung kanyang sarili. Pero isa po siyang Briton, sa UK po siya pinanganak sa pagkakaalam ko. Bakit ganun? Hindi niya inayos yung statement niya. Yun ay isang malaking pagpapahama kay dating Pangulong Duterte, sablay na sablay. Parang inamin niya na may ginawang mga krimen si dating Pangulong Duterte
Pero dahil nagre-request sila ng interim release, bilang pangako, hindi na ipagpapatuloy ni dating Pangulong Duterte ang paggawa or pag-commit ng crime or hindi na mauulit, no? Yun po yung malinaw na paliwanag dyan, mga kababayan. Kaya sabi ko, sayang ang daan-daang milyong binabayad sa legal team ng dating Pangulong Duterte. Sayang ang daan-daang milyong ginagastos buwan-buwan. If I'm not mistaken, buwan-buwan silang nagbabayad, no? Daang-daang milyon ang binabayad ng pamilyang Duterte para lamang para lalo silang ipahamak. Alam nyo, wala naman sa akin yan eh. Pero sinasabi ko lang, no? Ito ay pag-amin. Kahit mismong yung legal team nila, si Kaufman, no, ay ina-admit, ina-acknowledge, nire-recognize na merong na-commit na mga krimen. So, I don't think mananalo si dating Pangulong Duterte dyan, lalo na kung ganyan kasablay ang kanyang mga abogado. Ano sabi ni dating Senator Antonio Trillanes? Sabi niya dito, the defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean magagrant na agad yun. Naghahanap buhay lang yung 150 million pesos per month. Grabe. Siguro tayo kahit magtrabaho tayo ng 20 taon, hindi tayo kikita ng 50 million sa loob ng 20 years no? Pero ito, 150 million ang ginagastos nila per month. Grabe. Saan sila kumukuha ng ganyang kalaking pera? 150 million pesos per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya, kalma lang at malabo pang mangyari yan, sabi ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayun, mga kababayan, sa tingin ko, alam nyo, sa laki ng gastos ni dating Pangulong Duterte, matatawag ba natin yan na ba yung tinatawag na balik ng nature, ng universe, ng Panginoon, or yung tinatawag na karma, or alam nyo na, paniningil, no? Wala eh. May ebidensya naman po talaga eh. Evident po. Ang dami po. Siya mismo, di ba? Hindi na natin kailangan pagtalunan ng ebidensya. Siya mismo umaamin ang kasalanan niya, EGK. Siya mismo umaamin, meron siyang pinatumba or tinumbang tao. Siya mismo ang gumawa. Sinasabi niya din, umamin siya, inutusan niya na shoot them. Diba? Yun po yung kanyang mga phrases na palabanin. Kung ayaw lumaban, palabanin. Tanim ebidensya, tanim intriga. Inamin niya yan. So, palagay ko talagang kahit sila Kaufman, nakikita nila walang panalo dito. No? Dinedelay lang nila, tina-target nila yung technicalities kasi alam nila, hindi nila kayang labanan ng ebidensya. At mismong testimonya ni dating Pangulong Duterte na under oath siya sa Quadcom. No? So, malabo pong manalo si dating Pangulong Duterte dyan in my opinion. And sa tingin ko, malabong mag-grant ang kanyang interim release, no? Considering na tila umaamin talaga sila, no? Anyway, umamin naman talaga si dating Pangulong Duterte dati, no? Yun, mga kababayan, no? Talagang wala. Ganyan talaga kapag ang karma ang naghiganti, kapag ang nature, ang universe, ang Panginoon, wala kang kawala, wala kang lusot. Eto, gusto ko lang po ibahagi sa inyo, good job kay General Torre, yung kanilang binibigyan ng kanilang confidential fund and intel fund, no? Yung reward money, nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Ayan, pine-present nila sa media. Pinapakita nila yung totoong tao pero may takip, no? Tinakluban ng katawan at ang muka para hindi makilala. Pero pinapakita nila, pine-present nila sa media na may totoong taong tumatanggap ng pera ng Intel Fund at ng Confidential Fund. On the other hand, unlike kay VP Sara, hanggang ngayon hindi natin alam kung totoo ba sila Mary Grace Piatos, totoo ba sila Nova, sila Marin Rivera, Chel Jokno na pinangalan kay Congressman Chel Jokno at kay Marin Rivera, may kamote, merong kung ano-ano pa, no? Chicheria, mga pang pagkain. Hanggang ngayon hindi natin alam kung mga totoong tao ba talaga sila na tumanggap ng pera ng mga Pilipino na confidential fund or intel fund or kung nabulsa ba ang pondo ng bayan, ang confidential fund. Kasi hanggang ngayon walang pinapresent na patunay si VP Sara na legit ang mga taong iyon, na yung mga resibo nga, iba ang pirma, iba ang pangalan, yung mga date hindi magkakatugma, no? So, falsifikado sa ngayon ang findings ng Quadcom, no? At wala po siyang pine-present na mga larawan or picture or ng mga totoong tao, no, na talagang tumanggap ng reward money or confidential fund na kahit nakatakip yung mukha no, hindi mo naman kailangan i-reveal yung identity to protect them. Pero kailangan mong patunayan sa mga Pilipino na meron kang totoong ebidensya or meron kang patunay. Kaso wala Ano masasabi niyo, mga kababayan?